Maalab na pagbati Pilipinas. Isang taon na sa October 7 ang tinaguriang genocidal war ng Israel sa Gaza at iba pang teritoryo ng Palestine. Isang taon na rin nagsasagawa ng mga protesta sa iba't ibang panig ng mundo para suportahan ng mga Palestino. Nitong Setyembre lang, nag-walk out ang ilang UN delegates na magsalita si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang General Assembly. 4 na UN resolutions para sa ceasefire na kasi ang inihain. Pero tila hindi ito pinapansin ni Netanyahu. Latest dito ang demand ng UN General Assembly na itigil na ng Israel ang pag-okupa sa Palestinian territories. Kahit sa Israel mismo, nananawagan ng ceasefire at nagpoprotesta laban sa gera ni Netanyahu. Pero bakit nagpapatuloy pa rin ang panggegera? Nagpapatuloy ito dahil gusto ring kumpletuhin ng Israel sa suporta ng US ang pananakop. Hindi lang sa buong Palestine, kundi sa kalakip na rehiyon ito. Talagang ang project ng Israel is settler colonialism. Pero hindi makukumpleto dahil lumalaban, tumututol ang mga Palestinians. Ang settler colonialism ay isang paraan ng pananakop kung saan pinapalayas ang mga orihinal na nakatira sa isang teritoryo at binubura ang kanilang pagkakakilanlan. Para labanan ang pananakop ng Israel, nilunsad ng resistance groups gaya ng Hamas ang Operation Al-Aqsa Flood noong October 7. Pero ginamit ito ng Israel bilang dahilan ng kanilang self-defense na umabot na nga ng isang taon. 1948 pa mula nang simulang agawin ng Israel ang teritoryo ng Palestine. Halos 80% na ang inangkin ng Israel, dahilan para mawalan ng kalayaang kumilos at tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao laban sa mga Palestino. And this is a way of defending their communities, defending their land, no? At nakikita na nga natin na iba ang labanan na ginagawa siniset ng Israel sa ngayon. Direct ng civilian population ng ina-attack. Ayon kay Pastor Sarte, nagagawa ng Israel ang agresyong ito dahil may malaki at makapangyarihan itong backer, ang US. Ano ba agenda ng US sa ano ba yung main na economy ng rehiyon na ito? Di ba yung langis? So yan yung number 1 na target ng Estados Unidos, proxy ng US para sa control ng napakahalagang resources na ito ngayon, langis. Higit 41,000 na Palestino na ang pinaslang mula noong October 2023 ayon sa Palestinian authorities. Kababaihan at mga bata ang higit kalahati rito. Halos wala na ring ospital at eskwelahan sa Gaza. Nawalan din ng tirahan ang 10 Palestinian sa Gaza ayon sa United Nations. Dapat kundinahin ng mundo ang ginagawa ng Israel at ng US sa mga mamamayan ng Palestine at mamamayan ng Lebanon. Dapat silang kasuhan ng UN at iba pang mga bansa bilang war criminals. Dapat silang ikulong. Si Netanyahu dapat kasuhan din sa ICC ng war crimes. May mga nakapending na mga kaso ng war crimes against them. Ito ay sinuportahan ng maraming bansa. Umabot na rin ang panggigera ng Israel sa iba pang bansang sumusuporta sa Palestine. Pinakahuli rito ang sunod-sunod na atake ng Israel sa resistance group na Hezbollah ng Lebanon. Binubomba na rin ng Israel ang Yemen at Syria kasabay ng mga ataking ito. Binantaan pa ng Israel ang Iran dahil sa ginawa nitong warning shots laban sa panggigera ng Israel sa ibang mga bansa sa Middle East. Bakit parang hayok na hayok sa gera? Ang US and Israel are both number 1 na producer ng mga military war material. No? So they're selling their military industrial complex, they're selling war to the world. So ito yung nakikita nating interest behind yung sa nangyayaring gera dyan, the reshaping of Middle East according to US and Israel's war plans. Kaya naman, ipinapanawagan sa iba't ibang bansa na alisin ng mga gobyerno nila ang suporta sa Israel at itigil ang pagbili ng mga armas mula rito. Kasabay ito ng paggigiit ng buong mundo na palayain ang Palestine. So there are steps na ginagawa, halimbawa yung boycott, divest, and sanctions. Maging sa mga simbahan
na nag-i-invest dyan ay pinupull out nila yung kanilang mga investment. At ito ay isang simbolo na inaatras ng mga mamamayan ng mundo yung pagsuporta sa Israel. Of course, joining mga rallies, mga demonstrations, malaking bagay yan para ipakita yung pakikiisa sa axis of resistance, pagtutol sa ginagawa ng United States, the number one supporter and backer of Israel.